ito yung kinakalungkot ko. Dahil yung investigation na ito ay naging politicized. Hindi na legal lang eh. So we are facing a political problem. Kaming 18 plus ako, we are facing a political problem because no less than the director had been mouthing so many things that preempted the result of the investigation. Sila ang Brave 18 na Marines. Lumantad, nanganganib ang buhay pati ang kanilang pamilya. In-expose lang nila ang korupsyon sa gobyerno. Sa halip imbestigahan sa Kongreso at sa Senado, sila pa ngayon ginigipit ng gobyerno. Lahat sila kinakaso. Kabilang ang kanilang abogado na si Attorney Baligod. Ngayon, sino pa kaya may lakas ng loob tumistigo sa korupsyon? Kahit ang liderato ng Senado ayaw imbestigahan ang Brave 18. Sinisiraan pa. I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning, and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them, and therefore I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong mayroong kaso. Dahil po ba, Mr. President, mayroong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yun para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang natin gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. Ang pundo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magpabanta, kung sino magpabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yan lang po ang hiling namin about. Merong isang kinarify si Dilima na sinabi niya na when you claim na nakatanggap siya ng maleta or ng sobre as mga paper envelopes or whatever, ang sinabi ni Dilima, she was still incarcerated at the time. So, don't you think na para bang tinatarget lang yung mga critics ng dating administrasyon? Kasi it seems as if ganun yung naging kaso po. Ika na namin, sir. Neutral kami natin. Hindi kami pro-Duterte lahat. Hindi kami pro-BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na aming salaysay. Sana respetuhin nila kami. Bigyan nila kami ng credibility. Hindi yung moral namin. Para ito sa bayan, sir. Ang ginagawa namin, sir. I filed another case against the 18 allegedly ex-Marines. Nagfile ako ng kasong cyber libel at saka perjury. Last week ay nagfile ako ng unlawful publication, parang fake news. Ito, it's more on personal, cyber libel at saka perjury. I want to make it clear, wala naman akong pakialam doon sa mga ibang pinagsasabi nila. Doon lang ako concerned doon sa malicious imputations and publications directed against me. Nagfile ako nito para makita talaga natin kung sino yung nagsasabi doon ng publication. Dahil kasi joint affidavit yung ginawa nila Pag tinignan mo doon sa mga ginawa nila, bawat paragraph, may sinasabing kung sino yung nakakita. Pagdating sa... Gusto ko lang kunin din ang panig nyo dun po sa mga isiniwalat po nung 18 Marines, pati ni Attorney Baligod. Isa daw ho kayo dun sa mga na-deliveran nila nung maleta na may mga lamang pera. Kayo daw po yung parang nag-handle or tumulong dun po sa mga taga-ICC when they came over to investigate ito pong extrajudicial killings. Medyo tricky lang po doon kung totoo yung allegation nila na the money para magamit for the expenses ng mga taga-ICC through you came from Zaldico, yung mga mali-maletang araw ko. So you think it's a spin? Yes, definitely it's a spin. Bakit ngayon? Kung kailan kasagsagan ng confirmation of charges hearing, bakit ngayon sila mag-expose? Those are the spins. Kasi kailangan nga nilang palabasin na sinuhulan,
winine and dine, ganun yung ano nila. Today, I filed criminal complaints before the Department of Justice against Attorney Levito Balingod and 18 ex-Marines for implicating me in an alleged cash deliveries to former ACO Bicol Party List Representative Saldico. Katulad lang kaninang umaga, meron siyang sinasabi na yung picture nga daw, no? Na sinasabi rin ni Ombudsman ay Duterte time pa. Eh hindi pa natatapos itong investigation di ba? So yun yung worry namin. Hindi na ito honest to goodness na investigation dahil tinutulak nila sa aspeto or sa isang realm na politika na. No? We have no political or even pontifical ambitions. Ang gusto lang namin simple, makilahok, sumali, umambag para lumabas ang katotohanan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan.